Mula sa part 1 of the story, 789 words, written in Tagalog Dilata Lala. Tuwing recess, madalas akong nag-iisa sa cafeteria. Hindi sa ayaw kong makihalubilo, kundi mas gusto ko lang ang katahimikan habang kumakain. Pero sa araw na iyon, may kakaibang nangyari. Habang nakaupo ako sa isang sulok, nagbabasa ng libro, may lumapit sa akin. Si Dino, ang kaklasikong palaging masigla at palatawa. Walang kaabog-abog na umupo siya sa harapan ko. Bit-bit ang tray ng pagkain. "Paul, pwede bang makisabay?" Tanong niya. Ngiti ang bumabalot sa kanyang muka. Hindi ko inaasahan ang paglapit niya. Sa dami ng estudyante sa cafeteria. Bakit ako pa? Napilitang ngumiti ako at tumango. "Oo naman, Dino." Habang kumakain kami, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang araw. Ang saya niyang pakinggan, tila bawat kwento ay may kasamang tawa. Hindi ko maiwasang mapangiti, nahawa ako sa kanyang kasiglahan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang parte ng sarili ko ang nagtatanong kung bakit ako ang pinili niyang lapitan. "Alam mo, Paul," sabi ni Dino habang nilalaro ang straw sa kanyang inumin. "Palagi kitang napapansin na nag-iisa tuwing recess. Minsan, gusto kitang lapitan, pero nahihiya ako." Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Bakit naman?" Tanong ko. Kasi, parang hindi ka masyadong nakikihalubilo sa iba. Akala ko baka ayaw mo ng kasama. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit palagi akong nag-iisa. Siguro ay nasanay na lang ako. Pero sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang kakaibang init ng kanyang presensya. Parang may bahagi ng puso ko na gustong makilala siya ng lubusan. "Ano naman ang nagbago ngayon?" Tanong ko, pilit na nililihis siyang usapan. Siguro dahil naisip ko na sayang naman kung hindi kita makikilala. "Mukhang mabait ka naman," sagot niya, sabay ngiti. Napatitig ako sa kanya. Sa likod ng kanyang mga mata ay tila may misteryosong kwento. Hindi ko maiwasang mapaisip kung ano ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Ano ang mga bagay na nagpapalungkot? May mga tanong akong gustong itanong, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung handa na ba akong malaman ng mga sagot. "Salamat," sabi ko. Pilit na itinatago ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang kakaibang damdamin na gumugulo sa akin. Hindi ko rin alam kung ang damdaming iyon ay tama o mali. "Bukas ulit, ha?" sabi niya bago tumayo. Bit-bit ang kanyang tray. Tumango ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Pero sa isang banda, natuwa ako sa ideya na makakasama ko siya ulit. Habang pabalik ako sa classroom, naramdaman ko ang kakaibang kabog ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag, pero tila may mahalaga akong natuklasan. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ko kay Dino? Hindi ko pa alam ang sagot, pero sa mga oras na iyon, alam kong may kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Kinabukasan, hindi ko na muling naramdaman ang takot na mag-isa. Sa halip, excited akong makasama si Dino. Pero pagdating ko sa cafeteria, wala siya sa dati naming pwesto. Sinikap kong humanap ng iba pang lugar, pero hindi ko siya makita. Nagkaroon ng kaba sa dibdib ko. Bakit siya wala? May nangyari ba? Maraming tanong ang pumasok sa isip ko, pero hindi ko alam kung paano ko mahahanap ang mga sagot. Hanggang sa may narinig akong bulungan mula sa likuran. "Si Dino, hindi makakapasok. May nangyari sa kanya kahapon." Ano ang nangyari kay Dino? Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang dating masayang mundong nakilala ko sa kanyang presensya ay biglang nagbago. Paano ko malalaman ang nangyari? Tuwing tumutunog na ang bell hudyat ng recess, parating may kakaibang kabog ang dibdib ko. Parang may maliliit na tambol sa loob ng katawan ko na
Wari hindi mapakali. Ang dahilan? Si Dino. Simula ng aksidente kaming nagkatabi sa isang mahabang mesa sa kantina noong unang taon ko sa high school. Naging parte na siya ng araw-araw kong pagre-recess. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may magnetong humihila sa akin papunta sa kanya. Hindi ko naman maiwasang mapaisip kung bakit siya ang hinahanap ng puso ko. Maraming beses ko nang tinanong ang sarili ko kung bakit parang may kakaiba sa pakiramdam ko tuwing kasama ko siya. Simpleng ngiti lang ni Dino ay sapat na para kumpleto na ang araw ko. Hindi ko ito magawang sabihin kanino man, lalo na sa mga barkada kong sanay na akong biruin tungkol sa mga crush kong babae. Para sa kanila, isa akong tipikal na lalaki na nahuhumaling sa magagandang babae sa campus. Pero sa loob ko, may lihim na kumakawala tuwing recess. Isang mainit na tanghali habang papunta ako sa kantina, nakita kong nakaupo na si Dino sa aming paboritong mesa. May hawak siyang malaking sandwich at tila ba malalim ang iniisip. Nang makalapit ako, hindi siya agad nakaramdam ng presensya ko, kaya't nilapitan ko siya at tinapik sa balikat. Nagulat siya at halos mabitawan ng sandwich. "Uy, sorry! Hindi ko sinasadyang gulatin ka," sabi ko habang nakangiti. "Ayos lang," sagot niya. Malalim lang ang iniisip ko. Umupo ako sa tabi niya at sinimula ng nakagawi ang usapan. Pero sa gitna ng aming kwentuhan, napansin kong tila may bumabagabag sa kanya. Parang may gustong sabihin pero nag-aatubili. Dahil sa pag-aalala, tinanong ko siya, "May problema ba, Dino?" Sandaling nag-isip si Dino bago sumagot. "Paul, may gusto sana akong itanong sa iyo." "Naku, ano yun?" Sagot ko habang napapaisip sa kung ano ang maaring itanong niya. "Bakit nga ba tayo magkaibigan?" Tanong niya na may halong pag-aalala. Napaisip ako, simple lang dapat ang sagot na ito. Pero sa pagkakataong iyon, naging komplikado. Siguro dahil magkasundo tayo? Pareho tayong mahilig sa mga video games. At pareho nating gustong pinapahirapan ang mga kaklase sa math. Ngumiti siya pero kita sa mga mata niya na hindi pa siya kontento sa sagot ko. Iba ka sa ibang kaibigan ko, Paul. Parang espesyal. Hindi ko alam kung paano tutugon. Espesyal. Isang simpleng salita pero damang-dama ko ang bigat nito. "Bakit mo naman nasabi?" Tanong ko. Pilit na hindi nagpahalata ng kaba. "Basta, iba lang talaga," sagot niya. Tila ba ayaw pang magbukas ng husto. Mula noon, hindi ko na siya pinilit. Pero ang mga katagga niyang yun ay patuloy na umuukilkil sa isip ko maghapon. Ano ang ibig niyang sabihin? Baka naman pareho kaming may nararamdaman na hindi namin maipaliwanag. Nang sumunod na mga araw, hindi ko maiwasang pagmasdan siya mula sa malayo. Sa mga pagkakataong ito, napagtanto kong hindi lang pala siya simpleng kaibigan para sa akin. Paano nga ba kung iba pala ang nararamdaman ko? Kung totoo man ito, ano ang magiging epekto nito sa aming pagkakaibigan? Isang araw, habang kami naglalakad pa uwi, biglang sinabi ni Dino, "Paul, alam mo bang lilipat kami ng bahay? Malapit na." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. "Ha? Saan kayo lilipat?" "Sa probinsya. Doon sa bahay ng lolo at lola ko. May inaalok kasi si Papa na negosyo doon." Paliwanag niya. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Parang biglang nagbago ang kulay ng paligid. Paano na ang recess namin? Ang mga kwentuhan namin? Ang mga plano naming maglaro ng video games sa weekend? Pero, dagdag niya, may iniisip akong paraan para manatiling magkaibigan tayo. "Ano yun?" Tanong ko. Halos hindi na makapagsalita sa kaba. "Magpapaalam ako kay Mama at Papa kung pwede kitang makasama sa probinsya minsan. Gusto kong ipakita sa'yo ang lugar doon," sabi niya habang nakangiti. Tila ba walang mabigat na problema.
Nakahinga ako ng maluwag, pero bahagi ng isip ko ang nagtatanong, ano ang ibig sabihin nito para sa amin? Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming pagkakaibigan ay mas malalim kaysa sa inaakala ko. At sa kabila ng saya, may bahagi sa akin ang natatakot sa kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Sa pag-uwi ko, dala ko ang lungkot at saya ng bagong kabanata ng aming kwento. Isang kwento na puno ng pagdududa at pag-asa. Sa huli, habang iniisip ko ang aming usapan, hindi ko maiwasang magtanong, paano kung ang hinahanap ng puso ko ay talagang si Dino? At paano kung sa paglipat niya sa probinsya, may mga bagay na magbabago? O kaya'y mas lalong lilinaw? Sa tuwing magring ang bell para sa recess, palagi kong inaabangan ng pagkakataon na makita si Dino sa kantin. Naging bahagi na ng routine ko ang pag-upo sa parehong mesa, sa parehong oras, at sa parehong paborito kong pagkain. Naging komportable na kami sa isa't isa, at sa kabila ng mga bulungan ng mga kaklase ko tungkol sa aming kakaibang samahan, hindi ko iyon pinapansin. Kakaiba ang damdamin ko para kay Dino. Hindi ko pa lubos na maintindihan, pero alam kong ito'y higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Isang araw habang papunta ako sa kantin, napansin kong tila may ibang aura si Dino. Nakafocus siya sa kanyang cellphone. Tila may mahalaga siyang ginagawa. Lumapit ako at pabirong tinanong, "Ano yan, bro? Mukhang malalim ang iniisip mo." Tumingin siya sa akin, ngumiti, pero may kapansin-pansing lungkot sa kanyang mga mata. "Wala naman, Paul. May iniisip lang na problema." "Problema? Ano naman yon?" Tanong ko, pilit na sinisikap na maging supportive. "May kinalaman sa pamilya," sagot niya, sabay buntong hininga. Parang ang dami lang kailangan i-manage sa bahay. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi ko alam ang buong detalye, pero sapat na ang makita ang lungkot sa kanyang mga mata para malaman kung kailangan niya ng kaibigan. "Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako," sabi ko, sabay tapik sa kanyang balikat. Nagpasalamat siya, at nagpatuloy kami sa pagkain. Sa kabila ng mga alalahanin ni Dino, naramdaman ko ang koneksyon naming dalawa. Habang nag-uusap kami, tila nababalot kami ng isang invisible na pader na nagpoprotekta sa amin mula sa lahat ng mga mata na nakatingin at nanghuhusga. Pagkatapos ng recess, nagpaalam na kami sa isa't isa. Ngunit bago pa ako makalayo, tinawag niya ako. "Paul, salamat ha! Alam mo, malaking bagay na nandyan ka." Ngumiti ako. Pero habang naglalakad papunta sa susunod na klase, hindi ko maiwasang isipin ang posibilidad ng damdamin ko para sa kanya. Hindi ito normal para sa akin, pero hindi ko rin maitatanggi na may kakaibang saya akong nararamdaman tuwing kasama siya. Kinabukasan, nagulat ako nang makita ang isang liham sa ilalim ng aking desk. Walang pangalan, pero alam kong mula ito kay Dino. May mga oras na nag-uusap kami sa pamamagitan ng sulat, lalo na kapag masyadong busy sa klase. Binuksan ko ito, at habang binabasa ko, unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. "Paul, alam kong hindi tayo madalas mag-usap tungkol sa personal na bagay, pero gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo ng harapan, pero gusto kong malaman mong espesyal ka. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero sana maintindihan mo." Parang nag-freeze ang mundo ko. Ang damdamin ni Dino ay tila sumasalamin sa nararamdaman ko. Pero paano ko ito haharapin? Ano ang ibig sabihin nito para sa aming dalawa? Nagdesisyon akong kausapin siya pagkatapos ng klase. Kailangan kong malaman ang buong konteksto ng kanyang nararamdaman. Pagdating ng dismissal, hinanap ko siya sa usual spot namin sa kantin, ngunit hindi ko siya nakita.
Naglakad ako sa paligid ng eskwelahan, sa library, sa labas. Pero wala siya doon. Nagsimula akong mag-alala. Hindi siya ang tipong nawawalan ng walang paalam. Sa isang sulok ng isipan ko, naisip ko ang posibilidad na may nangyari sa kanyang pamilya, kaya kailangan niyang umalis. Pero sa kabila ng pag-aalala ko, may bahagi sa akin ang natatakot na baka iniwasan niya ako matapos ang kanyang pag-amin. Nagpatuloy akong maghanap at sa wakas, nakita ko siya sa likod ng eskwelahan, sa isang tahimik na bahagi na madalas naming puntahan dati. Nakaupo siya sa sahig, tila malalim ang iniisip. Umupo ako sa tabi niya, hindi ko alam kung paano sisimula ng pag-uusap. "Dino, natanggap ko ang sulat mo," sabi ko, diretso sa punto. Tumingin siya sa akin, ang mata niya puno ng emosyon. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang damdamin ko sa mga oras na iyon, pero alam kong kailangan kong maging matapat sa kanya. "Alam mo, Dino, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero mahalaga ka rin sa akin. Hindi ko pa lubos na naiintindihan, pero alam kong hindi ito simpleng pagkakaibigan lang." Bigla siyang ngumiti, ngunit may luha sa kanyang mga mata. "Paul, may kailangan kang malaman. Ang sulat na iyon, isinulat ko bago ko malaman ng isang bagay. May sitwasyon sa pamilya namin. Kailangan kong umalis ng eskwelahan. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Parang bigla akong nahulog sa walang hangganan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang balitang ito." Sa isang iglap, ang lahat ng plano ko para sa aming dalawa ay tila naglaho. "Pero Paul, kahit na mawawala ako, tandaan mong mahalaga ka sa akin. Sana, pagdating ng araw, magkita tayong muli." Sa kabila ng sakit ng balita, pilit kong ngumiti. Sa huli, alam kong ang pagkakaibigan namin ay hindi matatapos dito. Ngunit ang tanong sa isip ko, kailan nga ba darating ang araw na iyon? Tuwing recess, palaging may kakaibang kilig na bumabalot sa akin habang papalapit ako sa kantin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero, ang simpleng pagkikita namin ni Dino ay laging espesyal. Sa dami ng estudyante sa paaralan, paano nga ba ako nahulog sa kanya? Isang tanong na paulit-ulit kong sinasagot sa aking isip tuwing naglalakad ako sa masikip na pasilyo. Nang nakarating ako sa kantin, agad kong hinanap si Dino sa mga lamesang puno ng mag-aaral na abala sa kani-kanilang pagkain. Nakaupo siya sa paborito naming pwesto sa tabi ng bintana. Isang ngiti ang bumungad sa akin na tila ba sinasabi niyang, "Heto na naman tayo, Paul." Naupo ako sa tapat niya at inabutan niya ako ng isang tasa ng sagot gulaman, ang paborito kong inumin tuwing recess. "Paul, may napansin ka ba sa klase natin kanina?" Tanong ni Dino habang umiinom ng kanyang pineapple juice. Napakunot-no ako at saglit na nag-isip. Ano bang dapat kong mapansin? Tanong ko sa kanya, sabay kagat sa kutsara ng sagot gulaman. "Si Ma'am Reyes, parang iba ang dating niya ngayon, di ba?" Bumuntong hininga siya, na para bang may malalim na iniisip. Oo, medyo tahimik siya kanina." Tugon ko, bagamat ang isip ko'y naroon sa mga tanong na bumabalot sa aking puso. Bakit nga ba si Dino ang palaging hinahanap ng damdamin ko? Sa tuwing nakikita ko siya, tila ba may kumakanta sa loob ko. Isang musika na hindi ko mawari kung saan nagmula. Habang pinag-uusapan namin ang mga nangyari sa klase, napansin ko ang kakaibang tingin sa akin ni Dino. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may gusto siyang sabihin na hindi niya maipahayag. Paano nga ba kung mali ang inaakala ko? Paano kung ang nararamdaman kong pagkapit sa kanya ay hindi mutual? "Paul, may ikukwento ako sa'yo." Bigla niyang sambit, habang ang kanyang mga mata ay tila ba nag-aalangan. "Sige, ano ba yun? Ano ba yun?"
Sagot ko. Naguluhan sa biglang pagbabago ng paksa. Alam mo, matagal ko nang iniisip kung paano ko sasabihin to sa'yo. Medyo natatawang sabi ni Dino. Ngunit may bakas ng kaba. May isang tao akong nagugustuhan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Inisip ko ang lahat ng posibleng senaryo sa susunod na mga segundo. Sino kaya ang taong iyon? Bakit parang ang sakit pakinggan? Hindi ko alam kung paano ko ipapakita kay Dino na okay lang ang nararamdaman ko. Na kahit may iba siyang nagugustuhan, ayos lang sa akin. Babae ba? Tanong ko. Kunwaring biro. Pero ang loob ko'y puno ng kaba. Tumawa siya. Na para bang mayroong lihim na alam na hindi ko pa natutuklasan. Oo, babae siya. Pero hindi ko pa siya nakakausap ng masinsinan. Pag-amin ni Dino. Napangiti ako, pilit na tinatago ang lungkot. Sino siya? Tanong ko, nagsusumikap na huwag ipakita ang pagkabigo. Siya yung bago sa klase natin, si Ana. Kahit papaano, nagkaroon ako ng konting kapayapaan. Kilala ko si Ana, mabait siya at palaging nakangiti. Pero sa likod ng ngiti ko, may bahagi ng puso ko ang nadurog. Alam ko na mula sa simula, may posibilidad na hindi magiging kami ni Dino. Ngunit iba pa rin ang pakiramdam kapag naririnig mo na may ibang tao sa puso ng taong mahalaga sa'yo. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong tinanggap na hindi ko maibabaling ang nararamdaman kong ito sa kanya. Pero hindi ko alam kung paano ko siya hihiwalayan sa aking isip. Sa bawat pag-uusap namin, sa bawat tawanan, sa bawat sagot gulaman, siya pa rin ang hinahanap ko. Habang nagkukwento si Dino tungkol kay Ana, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa likod ng kanyang mga mata, may kung anong misteryo na tila ba bumabalot sa kanya. Hindi ko alam kung ano. Ngunit may naramdaman akong kakaibang tensyon sa pagitan namin. Dino, may tanong ako. Sabi ko. Hindi makatiis na hindi itanong ang bumabagabag sa akin. Ano yun, Paul? Bakit parang may gusto ka pang sabihin, pero hindi mo masabi? Napatahimik si Dino. Tumingin siya sa akin, na para bang hindi niya inaasahan ang tanong ko. Paul, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero may isa pang tao na palagi kong iniisip tuwing recess. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sino kaya ito? Paano kung may twist sa kwento niya na hindi ko inaasahan? Nakikita ko siya tuwing recess, sa parehong lugar, at palaging nagpapasaya sa akin. Pag-amin ni Dino, habang ang kanyang mga mata ay tila ba may lihim na binubuksan. Sino? Tanong ko. Kulang na lang ay tumayo ako mula sa aking upuan. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng misteryo. Ikaw, Paul, ikaw ang palaging hinahanap ng puso ko tuwing recess. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin dahil alam kong may ibang tao sa puso mo. Napatahimik ako. Hindi ko alam ang isasagot. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang akala kong hindi mutual na damdamin ay may kasagutan pala. Ngunit paano kung mali ang inaakala ko? Paano kung sa likod ng kanyang mga salita, may iba pang kahulugan? Kahit na ilang araw na ang lumipas mula ng huli naming pag-uusap ni Dino, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang mga mata niyang tila nagtatago ng sariling kwento. Araw-araw, sa tuwing recess, hinahanap ko siya sa kantin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may magnet sa pagitan namin na pilit akong hinihila sa kanya. Ngayon, habang nakaupo ako sa isang sulok ng kantin, ang mga bulungan ng mga estudyante sa paligid ay tila hindi ko marinig. Nasa isang malalim na pag-iisip ako. Paano kung hindi ko na muling makita si Dino? Ano kaya ang ginagawa niya? Bakit siya biglang nawala? Ang mga tanong na ito ay walang tigil na bumabagabag sa akin. Bigla akong naalala ang huling usapan namin. Sabi niya, alam mo, Paul,
hindi lahat ng bagay ay dapat na ayon sa inaasahan. May mga bagay na mas masarap tuklasin kapag hindi mo alam ang dulo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata habang sinasabi niya iyon. Sa kabila ng mga ngiti na ipinakita niya, may pahiwatig ng pag-aalala na hindi niya maitatago. Sa gitna ng aking pag-iisip, napansin kong may isang papel na nakatupi sa ilalim ng aking tray. Agad ko itong kinuha at binasa. Paul, sa likod ng lumang gusali pagkatapos ng klase. Walang lagda, pero alam ko sa sarili ko kung sino ang nag-iwan nito. Naging mas mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Excited? Kinakabahan? Pero isang bagay ang sigurado. Kailangan kong malaman kung ano ang nais sabihin ni Dino. Pagkatapos ng klase, diretso akong nagtungo sa lumang gusali. Ang lugar na ito ay tila nakalimutan na ng panahon. Puno ng mga alikabok at lumang dingding. Ngunit sa kabila ng pagkadismaya ng paligid, naroroon si Dino, nakatayo at tila naghihintay sa akin. Paul! Halos sabay naming nasambit ang pangalan ng isa't isa. At sa isang iglap, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Dino! Anong nangyari? Bakit ka nawala? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Nagbigay siya ng isang malalim na buntong hininga bago sumagot. May mga bagay akong kailangan ayusin, Paul. Hindi ko akalain na magiging ganito ang sitwasyon. Minsan, may mga bagay na hindi ko kontrolado. Anong ibig mong sabihin? Paul, ikaw ang naging pinakamalapit kong kaibigan dito. Pero may bagay akong hindi pa sinasabi sa'yo. Hindi lang ako basta estudyante dito. May mas malalim na dahilan kung bakit ako naririto. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa'yo. Biglang bumuhos ang ulan sa labas. Ang tunog nito ay tila naging musika sa aming katahimikan. Sa kabila ng mga tanong na bumabagabag sa akin, naramdaman ko ang sinseridad sa mga mata ni Dino. Dino! Kahit ano pa man yan, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Sagot ko, kahit na hindi ko pa lubusang naiintindihan ang sitwasyon. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-asa at pasasalamat. Salamat, Paul. Pero kailangan mong malaman, may mga tao na hindi magiging masaya sa pagkakaibigan natin. May mga taong nasa likod ng lahat ng ito. Sa puntong iyon, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa amin. Tila nagbigay babala sa mga susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Dino, pero alam ko na hindi ito basta-basta. Dino! Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko, puno ng kunot sa noo. Paul, kailangan mong mag-ingat. Hindi lahat ng tao dito ay tulad ng inaakala mo. Bago ko pa man magawang itanong ang susunod na tanong, biglang may sumulpot na mga anino mula sa likod ng gusali. Mga taong hindi ko kilala, pero halatang alam nila kung sino si Dino. Sa kanilang mga mata, may bahid ng pag-aalala at intensyon na hindi ko magawang basahin. Dino, oras na! Sabi ng isa sa mga anino. Malamig at puno ng awtoridad ang boses. Sinulyapan ako ni Dino. Ang mga mata niya ay tila nagsusumamo. Paul, tandaan mo ang sinabi ko. Hindi lahat ng bagay ay ayon sa inaasahan. Mag-ingat ka. At bago ko pa man maiproseso ang lahat, kinuha nila si Dino at nawala sila sa dilim ng lumang gusali. Naiwan akong nakatayo roon, puno ng mga tanong at kaba sa puso. Ano ang ibig sabihin ni Dino? Sino ang mga taong iyon? Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging malinaw sa akin ay ang nararamdamang pag-aalala para sa kanya. Sa mga sumusunod na araw, alam kong hindi magiging madali ang lahat. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko siya basta-basta susukuan. Ang kwentong ito ay hindi pa tapos. At sa likod ng mga tanong ay may nakatagong kasagutan.
Ngunit paano ko iyon malalaman kung wala na si Dino? Ang araw na ito ay parang alinlangang sinulatan ng tadhana. Hindi ko maipaliwanag, pero naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Parang ang hangin ay mas malamig kaysa dati. O baka naman ako lang ang nalamigan sa bigat ng iniisip ko. Hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang nangyari kahapon. Si Dino, ang pinakakaswal na taong kilala ko, biglang nagtanong ng tanong na tila sumundot sa puso ko. Paul, anong gagawin mo kung may gusto ka sa isang tao na hindi mo inaasahan? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Bakit niya tinanong yon? At bakit parang ako ang tinutukoy niya? Wala pa rin akong sagot sa saglit na yon. Kaya't iniwasan ko lang ang tingin niya at sinabing, depende siguro. Pero alam kong hindi sapat ang sagot na yon. At sa totoo lang, hindi rin naman sapat ang tapang ko para alamin kung ano ang nasa likod ng tanong niya. Ngayon, recess na naman. Parang normal lang ang lahat. Mga estudyanteng nagmamadaling pumila sa kantin. Ang halakhakan ng magkakaibigan. At ang amoy ng bagong lutong pansit canton na laging paborito ni Dino. Pero sa kabila ng lahat ng ito, parang may ibang ritmo ang puso ko. Parang may inaasahan akong hindi ko maipaliwanag. At ayun siya, sa likod ng kantin, nakaupo sa paborito naming mesa. Nakangiti siya, hawak ang 2 baso ng malamig na pineapple juice. Oo, 2, para sa amin. Palagi niyang inuuna ang pineapple juice, kahit alam niyang mas gusto ko ang iced tea. Sabi niya, mas healthy ito, Paul. Gusto ko healthy ka. Lagi niya akong tinutuksong maasim kapag umiwas ako, kaya't tinanggap ko na lang. Nilapag ko ang bag ko sa tabi at umupo sa harap niya. Uy, ang aga mo! Sabi ko habang inabot niya sa akin ang isa sa mga baso. Alam mo naman, Paul, sagot niya. Gusto kong mauna para may mapili tayong mesa. Hindi ko gusto yung masyadong maingay. Tama siya. Lagi kaming naghahanap ng tahimik na sulok. Palagi niyang sinasabi na mas maganda ang kwentuhan kapag walang istorbo. Kaya naman, sa bawat recess, para kaming may sariling mundo. Isang mundo kung saan walang pakialam ang iba. Pero ngayon, habang nagkukwento siya tungkol sa bagong video game na nilalaro niya, hindi ko magawang mag-focus. Ang utak ko ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na bumabalik sa tanong niya kahapon. Gusto ko sanang itanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero paano kung mali lang ang iniisip ko? Paano kung nag-overthink lang ako? Ayokong masira ang ganitong klaseng pagkakaibigan sa maling akala. Paul, okay ka lang? Tanong niya bigla. Napansin pala niyang wala ako sa wisyo. Oo, medyo pagod lang siguro sa klase. Sagot ko habang iniwas ang tingin. Pero hindi siya nagpaawat. Tila binabasa niya ang mukha ko. Naghahanap ng sagot na hindi ko kayang sabihin. Alam mo, Paul, simula niya, sabay tingin sa baso niya. Minsan, mahirap intindihin ng sarili. 'Di ba? Yung tipong hindi mo alam kung tama ba yung nararamdaman mo o baka naman mali lang talaga. Bigla akong natigilan. Hindi ko na alam kung saan papunta ang usapan na ito. Pero naramdaman ko ang bigat ng tinig niya. Parang may gustong bumaligtad sa sikmura ko. Bakit mo nasabi yan? Tanong ko. Pilit na nagpapakakalmado. Umiling siya at ngumiti ng pilit. Wala lang. Naalala ko lang yung tanong ko sa'yo kahapon. Tingin mo ba, Paul, mali ang magmahal ng isang tao kung hindi siya yung inaasahan mong magugustuhan mo? Tumigil ang oras. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Tumawa ako ng payak, pilit na binabago ang usapan. Ano ba yan, Dino? Parang ang lalim naman ng mga tanong mo ngayon. Assignment ba yan sa values education? Pero hindi siya natawa. Sa halip, tumingin siya diretso sa mga mata ko.
Para bang may gustong iparating. Pero natatakot siya kung paano ko ito tatanggapin. At doon ko napansin, sa ilalim ng ngiti niya, may bigat, may takot. Dino, ano ba talaga yan? Tanong ko. Pilit na nilalabanan ng kaba sa dibdib ko. Huminga siya ng malalim, saka nagsalita. Paul, may sasabihin sana ako sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano magsimula. Nag-init ang buong katawan ko. Parang ang bigat ng bawat segundo habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang dumating ang tatlong kaklase naming lalaki. Si Mike, si Renz, at si Carlo. Uy, Dino! Paul! Sigaw ni Mike habang tumatakbo papunta sa mesa namin. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako o magagalit dahil pinutol nila ang usapan namin. May bago daw na laro sa computer shop sa kanto. Tara, try natin mamaya. Dagdag ni Carlo na agad umupo sa tabi ko. Tumingin ako kay Dino. Nakita kong ngumiti siya, pero hindi na tulad ng dati. Parang may itinago siyang ulit, parang may sinarado siyang pinto sa sarili niya. Tumango lang siya at sumagot, "Sige, tara!" At doon ko naramdaman ang pagkabitin. Parang may gustong sabihin si Dino, pero hindi niya kayang ituloy. At ang mas masakit, parang natatakot din akong marinig kung ano man iyon. Habang naglalakad kami palabas ng kantin, kasama ang mga kaklase namin, naramdaman ko ang bigat ng tanong na naiwan sa hangin. Ano ang dapat kong gawin kung ang sagot sa tanong ni Dino ay pareho rin ng sagot na hinahanap ko sa sarili kong puso? Ngunit bago ko pa masagot ang sarili kong tanong, may isang text na dumating sa cellphone ko. Mula kay Dino. "Mamaya, usap tayo. Mag-isa lang. Mahalaga." At doon nagsimula ang kabog ng puso ko na parang hindi natitigil. Sa tuwing recess, palaging may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero tila may magnetong humihila sa aking mga paa papunta sa kantin. Doon ko palaging nakikita si Dino. Ang kaibigan kong tila may sariling mundo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan ng mga estudyante, siya lang ang tahimik na nakaupo sa sulok. Nagpapahinga habang nagbubukas ng baon niyang libro. Ngayong araw, habang papunta ako sa kantin, hindi ko mapigilan ang bilis ng tibok ng aking puso. Sa bawat hakbang ng aking paa, tila may kurot sa dibdib ko na nagbibigay ng kakaibang kiliti. Paglapit ko sa mesa, kung saan kami palaging nagkikita, nakita ko si Dino na may kakaibang ngiti habang nakikipag-usap kay Julia, ang isa sa mga popular na estudyante sa aming paaralan. Hindi ko maipaliwanag ang biglang pag-aalangan ko. Para bang may malamig na hangin na humaplos sa akin at nagbigay ng munting kirot sa puso. Nagpasya akong umupo sa tabi ni Dino at magpanggap na walang kakaiba. "Hey Dino! Mukhang busy ka ngayon ha?" Sabi ko habang sinusubukan kong itago ang kaba sa aking tinig. "Paul, tamang-tama. Gusto ko sanang ipakilala si Julia. Kaklase ko siya sa history. At mukhang siya ang magiging partner ko sa nalalapit na field trip." Sagot ni Dino na puno ng sigla. Nagkibit balikat ako at nagbigay ng maliit na ngiti kay Julia. "Nice to meet you, Julia. Sigurado akong mag-e-enjoy kayo sa field trip." Habang nakikipagkwentuhan sila, napansin ko ang kasayahan at tila natural na koneksyon nila. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko, pero hindi ko rin ito maipaliwanag. Tila may munting selos na kumukurot sa akin na hindi ko dapat maramdaman. Lalaki ako, at sa kaalaman ko, dapat babae ang hinahanap ng puso ko. Sa gitna ng aming usapan, biglang nagtanong si Julia, "Paul, sasama ka ba sa field trip?" Napatigil ako at hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi pa ako sigurado. Alam mo naman, medyo marami akong ginagawa." Ngunit sa totoo lang, wala akong dahilan para hindi sumama. Hindi ko lang alam kung paano ko haharapin ang kakaibang pakiramdam na ito
habang nasa tabi si Dino at si Julia. Habang iniisip ko yon, biglang nagring ang bell. Hudyat na tapos na ang recess. Well, kailangan ko nang bumalik sa klase. Sabi ni Julia, sabay tayo at paalam kay Dino. Nice meeting you, Paul. Nang makaalis si Julia, nagpatuloy kami ni Dino sa aming usapan. Mukhang mabait si Julia. Sabi ko, sinusubukan kong itago ang tunay kong nararamdaman. Oo nga nakakatuwa siyang kausap. Siguro magiging masaya ang field trip. Sagot ni Dino habang kinukuha ang kanyang bag. Sa buong araw, hindi maalis sa isip ko ang pag-uusap namin sa recess. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang ang saya-saya ni Dino sa tuwing kasama si Julia. Pero sa tuwing kami lang, parang may ibang sigla. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin nito o talagang may kakaiba sa nararamdaman ko. Kinagabihan, habang nasa kwarto ako, hindi ko mapigilan ang pag-isip tungkol sa mga nangyari kanina. Bakit ganito ang nararamdaman ko kay Dino? Hindi ba dapat kaibigan lang kami? Ngunit sa tuwing naiisip ko ang mga ngiti niya, ang mga mata niyang puno ng sigla, tila may bahagi ng puso ko na naguguluhan. Sa gitna ng pag-iisip, biglang nagring ang cellphone ko. Nakita ko ang pangalan ni Dino sa screen. Hey Paul, may kailangan ka bang sabihin? Parang ang tahimik mo kanina. Napatigil ako. Dapat bang sabihin ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman? Ngunit paano kung hindi niya maintindihan? Baka masira ang pagkakaibigan namin. Wala naman, Dino. Medyo pagod lang siguro ako sa mga schoolwork. Okay, kung may kailangan ka, nandito lang ako. Sagot niya bago magpaalam. Pagkatapos ng tawag, napagtanto ko na may kailangan akong harapin. Ang tunay na dahilan ng kakaibang pakiramdam ko sa tuwing kasama si Dino. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero alam kong kailangang malaman ko ang sagot. Ngunit sa pag-iisip ko ng lahat ng ito, isang alaala ang bumalik sa akin. Isang hapon, ilang linggo na ang nakalipas. Habang magkasama kami ni Dino sa kantin, may sinabi siya na hindi ko gaanong pinansin. Alam mo, Paul, minsan iniisip ko kung paano kung ang puso natin may sariling isip. Napalitan ng kaba ang alaala na yon, at sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ang puso ko ba talaga ang nagpapasya o ako lang ang nalilito. Sa susunod na recess, kailangan kong malaman ang katotohanan kahit ano pa man ang mangyari. Tuwing recess, lagi kong hinihintay ang pagkakataong makasama si Dino sa kantin. Sa kabila ng ingay ng mga estudyante at ang mahabang pila sa pagbili ng pagkain, para bang may tahimik at espesyal na mundo kaming dalawa na hindi kayang gambalain ng kahit ano. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Pero ang tiyak ko lang, iba ang saya kapag kasama ko siya. Isang araw, habang papunta kami sa kantin, napansin kong tila may iniinda si Dino. Hindi siya kasing sigla ng dati, at panay ang yuko niya habang naglalakad. Naisip kong baka pagod lang siya, pero may kutob akong may mas malalim na dahilan. Nang makarating kami sa kantin, agad kaming pumila para sa paborito naming palabok. Habang nasa pila, hindi ko napigilang tanungin siya. Dino, ayos ka lang ba? Para kang wala sa sarili ngayon. Tanong ko habang tinititigan ang kanyang mga mata na tila may tinatago. Ngumiti siya, pero halatang pilit. Ayos lang ako, Paul. Medyo kulang lang siguro sa tulog. Sagot niya sabay tingin sa malayo. Hindi ko na pinilit pa. Nagpasya akong hayaan siyang magkwento sa oras na handa na siya. Pagkakuha namin ng aming pagkain, umupo kami sa paborito naming pwesto sa sulok ng kantin. Habang kumakain, pilit kong inisip kung paano ko siya mapapatawa o kaya'y mapapagaan man lang ang kanyang pakiramdam. Paborito mo talaga itong palabok, ano? Hindi ka nagsasawa. Sabi ko, sinusubukang
gawing mas magaan ang usapan. Tumawa siya ng bahagya. Oo, parang ikaw. Hindi ako nagsasawang makasama ka tuwing recess. Anya, na nagbigay ng kakaibang init sa aking pisngi. Habang nag-uusap kami, napansin kong dahan-dahang bumabalik ang dati niyang sigla. Nagsimula siyang magkwento ng mga biro at kwento mula sa klase nila. At kahit papaano, nakahinga ako ng maluwag. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tawa, alam kong may bumabaga-abag pa rin sa kanya. Nang matapos kaming kumain, nagdesisyon kaming maglakad-lakad muna sa paligid ng campus bago bumalik sa klase. Habang naglalakad, bigla siyang huminto at humarap sa akin. Paul, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Seryosong bungad niya. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalangan. Ano yun, Dino? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang kalmadong anyo kahit may kaba sa loob ko. Alam mo, matagal ko nang iniisip ito. Tuwing magkasama tayo, palagi kong nararamdaman na. Iba ka. Napalunok siya at tila nag-ipon ng lakas ng loob bago nagpatuloy. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero gusto kong malaman mo na espesyal ka para sa akin. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Maraming tanong ang pumasok sa isip ko. Pero isa lang ang malinaw. May nararamdaman din si Dino. Espesyal ka rin para sa akin, Dino. Sagot ko, halos pabulong. Hindi ko rin maintindihan, pero tuwing kasama kita, masaya ako. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-asa. Salamat, Paul. Salamat sa pag-intindi. Ngunit bago pa man namin lubusang maipagpatuloy ang aming usapan, biglang tumunog ang bell na hudyat ng pagtatapos ng recess. Napatingin kami sa isa't isa, parehong nag-aalangan kung ano ang susunod na mangyayari. Habang pabalik kami sa aming mga klase, hindi ko mapigilang isipin ang mga sinabi ni Dino. Nagtataka ako kung ano ang ibig sabihin nito para sa aming dalawa. Alam kong hindi magiging madali ang lahat, lalo na't iba ang inaasahan ng lipunan. Pero sa puntong iyon, isa lang ang sigurado ko. Handa akong suungin ng anumang hamon basta't kasama ko si Dino. Pagdating ng hapon, habang nakaupo ako sa klase, hindi mawala sa isip ko ang mga nangyari. Nakatutok ang atensyon ko sa guro, pero ang puso ko ay lumilipad pabalik kay Dino. Anong mangyayari sa amin? Anong kahulugan ng mga sinabi niya? Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nagring ang telepono sa bulsa ko. Isang mensahe mula kay Dino. Paul, kailangan kitang makausap mamaya. May mahalaga akong sasabihin. Para bang tumigil na naman ang oras? Ano pa kaya ang kailangan niyang sabihin? Anong mahalagang bagay ang hindi pa niya nababanggit? Sa kabila ng kaba at pananabik, alam kong isang bagay lang ang kaya kong gawin. Maghintay at umasa na ang lahat ng ito ay magiging maayos sa huli. Ang mga araw ay tila nagiging mas mabilis, lalo na kapag patuloy mong inaabangan ng isang tiyak na oras sa araw. Sa bawat tunog ng bell, tuwing recess, parang may sariling buhay ang mga paa ko at kusang pumupunta sa kantin. Hindi ko maikakaila. May kakaibang saya sa puso ko tuwing makikita ko si Dino na nakaupo na sa paborito naming mesa, nakangiti, habang hawak ang kanyang paboritong chocolate drink. Ngayon, hindi ko maiwasang mapansin na may ibang kinang sa mga mata ni Dino. Parang may sikretong gustong sabihin, ngunit di pa handang ibahagi. Sa kabila ng kanyang mga ngiti, may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Ako naman, sa kabila ng ligaya, ay tila nagiging mas mapanuri sa mga kilos at galaw niya. Bakit nga ba ganito ang nararamdaman ko? Lalaki ako. Ngunit tila siya ang hinahanap ng puso ko tuwing recess. Habang sabay naming kinakain ng aming almusal, napansin ko ang mga kaibigan niyang dumadaan. May ilang bumabati,
Ngunit ang iba ay tila may balak na tuksuhin siya. Uy Dino, sino nga ba yung kasama mo lagi? Parang special ah. Narinig kong sabi ng isa sa kanila habang naglalakad. Natawa si Dino at bahagyang namula. Wala, si Paul lang, sagot niya. Pero ramdam ko ang init sa mukha ko. Ano nga kaya ang iniisip ng mga tao kapag magkasama kami? Paul, may sasabihin ako, sabi ni Dino. Biglang seryoso ang tono. Medyo nagulat ako, ngunit na-excite din. Ano kaya ang sasabihin niya? Ano yun, Dino? Tanong ko. Nag-aalangan ngunit punong-puno ng interes. May nangyari kasi kahapon. Panimula niya. At agad akong nakaramdam ng kaba sa dibdib ko. May nagtanong sa akin. Dugtong ni Dino. Halatang kinakabahan. Tanong, tungkol saan? Usisa ako. Kahit alam kong hindi ko dapat pangunahan. Tungkol sa atin. Kung may nangyayari raw ba sa atin? Sabi niya. At parang may bigla ang umikot na mundo ko. Tama nga ang hinala ko. May mga tao na napapansin ang closeness namin, ngunit hindi ko akalaing may magtatanong ng direkta sa kanya. Anong sinabi mo? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sabi ko wala. Pero, kumunot ang noo ni Dino, tila naguguluhan. Pero ano? Tanong ko ulit, hindi mapigilan ang sarili. Pero nag-isip ako, Paul, ano nga ba tayo? Tanong niya, at biglang tumigil ang oras sa paligid. Ano nga ba kami? Natahimik ako, at sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng bigat ang hangin sa pagitan namin. Sa kabila ng lahat, iniwasan kong bumigay sa nararamdaman. Sa takot na baka iba ang maging kahulugan nito. Ngunit sa mga tingin ni Dino, alam kong hindi ko na pwedeng takasan ang tanong na yon. Siguro, we're just friends. Special friends. Sagot ko, pilit nang umingiti. Pero sa totoo lang, Dino, di ko rin alam. Basta, masaya ako kapag kasama kita. Hindi ko alam kung sapat na iyon. Ngunit iyon ang totoo. Ngumiti si Dino. At tila bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Ako rin, Paul. Masaya ako kapag kasama ka. Sabi niya. Sa simpleng palitan ng mga salitang iyon, parang may bagong mundo kaming binuksan. Ngunit bago pa man tuluyang bumalik ang saya, may isa pang bumagsak na tanong. Pero Paul, paano kung may ibang tanong? Hindi ko naintindihan agad ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago ko pa man magtanong, may lumapit na estudyante. May daladalang sulat para kay Dino. Para sa'yo, Dino, sabi ng estudyante. At agad siyang umalis. Napatingin ako sa sulat at nakita kong may pangalan ito. From Michelle! Basa ni Dino at may halong pagtataka sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga ako. Si Michelle. Isa sa mga kaklase namin. At hindi ko maikakaila, siya ay isa sa mga pinakasikat sa aming batch. Basahin mo! Sabi ko, kahit medyo may kaba sa dibdib. Ngunit bago pa man tuluyang buksan ni Dino ang sulat, may biglang nagring na bell. Sinyalis na tapos na ang recess. Nagkatinginan kami, parehong nag-aalala at nagtataka. Ano kaya ang laman ng sulat? Naghintay ako habang binubuksan ni Dino ang sulat. At sa pagbasa niya, nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mukha. Ngunit kasabay nito ay ang pag-aalala na bumabalik. Gusto raw niya akong makausap mamaya, sabi ni Dino, at hindi ko maiwasang manghinayang. Ano kaya ang pag-uusapan nila? Habang naglalakad kami pabalik sa aming mga klase, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano nga ba ang magiging kahulugan ng pag-uusap nila ni Michelle? At sa kabila ng lahat, ano nga ba talaga kami ni Dino? Sa huling paglingon niya sa akin bago pumasok sa kanyang classroom, may kakaibang ngiti siyang iniwan. Muli, parang may sikretong hindi pa handa. Ngunit sa mga mata niya, alam kong may darating na pagbabago. At sa kabila ng lahat ng tanong, hindi ko maiwasang magtaka.
Paano nga kaya magtatapos ang kwento naming ito? At habang pumasok na ako sa sarili kong klase, isang tanong ang patuloy na umukilkil sa isip ko. Ano nga kaya ang laman ng sulat ni Michelle at paano nito babaguhin ang mga araw na parating? Tuwing recess, palaging natutunto ng mga hakbang ko ang parehong direksyon. Ang kantin, ang mesa sa tabi ng bintana, at si Dino. Kahit pa sinubukan kong mag-iba ng ruta o magpanggap na busy sa ibang bagay, lagi kong nahuhuli ang sarili kong nagmamadaling makarating doon. Parang may magneto sa pagitan ng mesa at ng puso ko, at hindi ko maintindihan kung bakit. Ngayon, tulad ng dati, nauna na si Dino sa mesa. Nakangiti siya habang nag-aayos ng pagkain sa tray. Isang hotdog sandwich, 2 piraso ng turon, at isang baso ng iced tea. Palaging ganun ang order niya. Simple, pero sapat para sa kanya. Ako naman, palaging nasa likod niya sa pila, pilit na ginagaya ang order niya kahit minsan hindi ko talaga gusto ang turon. Ewan ko ba, parang may kung anong satisfaction sa pagkain ng parehong bagay na kinakain niya. "Paul!" Tawag ni Dino, kumakaway. "Bilis! Nauubos na yung turon! Baka maubusan ka!" Tumawa ako, kahit alam kong sigurado naman akong meron pa. Pero sa puntong iyon, ang mas mahalaga ay ang ngiti niya. Ang simpleng pagtawag sa pangalan ko. Pagkaupo ko sa mesa, agad niyang tinulak ang iced tea papunta sa harapan ko. "Tinikman mo na ba yung bagong timpla nito? Mas matamis ngayon kaysa dati." Sabi ni Manang. May konting honey daw na hinalo. Kinuha ko ang baso at kahit hindi ko pa ito natitikman, tumango na lang ako. "Oo nga, parang mas masarap nga," sagot ko. Kahit hindi naman talaga ako sigurado. Sumandal siya sa upuan, ang isang braso nakapatong sa mesa habang ngumunguya ng turon. Sa mga ganitong sandali, palaging iniisip ko kung paano niya nagagawang maging sobrang relaxed. Parang wala siyang iniintinding problema. Samantalang ako, bawat segundo ay puno ng tanong. Bakit ganito ang nararamdaman ako? Tama ba ito? Ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito? "Alam mo, Paul," sabi niya, bigla. "Minsan, iniisip ko. Ang swerte ko kasi palaging nandyan ka. Kahit ano pa man, parang ikaw yung tao na hindi ko kailangang magpanggap. Gets mo ba?" Napahinto ako sa pagnguya. Yung simpleng mga salitang iyon, parang may kung anong kurot sa dibdib ko. "Siyempre naman, Dino. Ganon din naman ako sa'yo." Ngumiti siya, pero may kung anong lungkot sa likod ng mga mata niya. Napansin ko yun, at bigla, parang gusto kong magtanong, pero hindi ko alam kung anong eksaktong tanong ang dapat kong sabihin. "Paul," tawag niya. Mas malumanay na. "May tanong ako." Tumango ako, biglang kinabahan. "Ano yon? Paano mo malalaman kung tama ang nararamdaman mo para sa isang tao?" Halos malaglag ang turon ko sa tanong niya. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang hindi ko kayang huminga. Pilit kong iniwas ang tingin ko sa kanya. "Ang hirap naman ng tanong mo. Siguro, kapag masaya ka? Kapag hindi ka natatakot na maging totoo sa harap niya?" Tumango siya, pero parang hindi sapat ang sagot ko para sa tanong niya. Pero paano kung hindi siya yung inaasahan mong mahalin? Yung tipong parang salungat sa lahat ng sinasabi ng mundo? Hindi ko alam kung bakit, pero parang tumigil ang oras. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang lahat ng tanong ko sa sarili ko. Ngayon, tinatanong niya sa akin. "Dino, bakit mo tinatanong yan?" Ngumiti siya, pero hindi yung ngiti na palaging nagpapagaan ng loob ko. Yung ngiti niya ngayon, parang puno ng bigat. "Wala lang. Iniisip ko lang kung... Alam mo, kung may mga bagay na hindi dapat. Pero nararamdaman mo pa rin. Gets mo ba? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko.
Hindi ko alam kung sinasadya niya. Pero parang may kung anong sinasabi ang bawat salita niya. At ako, pilit kong binabaliwala ang ideya. Pero hindi ko rin kayang takasan. Siguro, depende na lang sa kung gaano kalakas yung nararamdaman mo. Sagot ko, halos pabulong. Tumango siya ulit, pero tahimik. At sa puntong iyon, parang may kung anong pader ang biglang tumayo sa pagitan namin. Dati, palaging magaan ang usapan namin. Ngayon, parang ang bigat ng hangin. Parang may mga salitang hindi kayang bitawan. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Dino at kinuha ang tray niya. Salamat, Paul! Palaging nandyan ka. Ang swerte ko talaga sa'yo. Dino, tawag ko. Pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong pigilan siyang umalis. Ngumiti siya ulit, pero may kung anong lungkot sa mata niya. Kita tayo bukas, ha? At bago pa ako makasagot, tumalikod na siya at naglakad papunta sa basurahan. Iniwan niya akong nakaupo sa mesa. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung paano magpatuloy. Ang mga tanong niya, ang mga ngiti niya, ang bigat ng hangin. Lahat iyon, parang may gustong sabihin na hindi ko maabot. At sa dulo ng recess na iyon, habang nag-iisa akong nakatitig sa malamig kong iced tea, isang tanong ang bumalot sa akin. Hindi kaya. Ako ang tinutukoy ni Dino.